Nahuli kamang panunutok ng baril at pagtangay ng mga riding in tandem sa motorsiklo ng isang lalaki sa Marikina. Tinutugis pa ang mga suspect. Balitang hatid ni EJ Gomez. Tumigil ang tatlong motorsiklong yan sa Santissimo Street, Barangay Santo Niño, Marikina nitong Lunes. Bumaba ang dalawang angkas. Ang isang nagmamaneho ng motorsiklo, tinutukan ng baril ang lalaking nakaputing t-shirt. Kinuha ang kanyang motorsiklo na sinakyan ng isa sa mga angkas. Ang biktima, hinubad ang kanyang helmet at napaupo na lang sa gilid habang nakikitang tinangay papalayo ang kanyang motorsiklo. Ayon sa isang saksi, inakala niyang magkakasama lang ang mga sakay ng motorsiklo. Di raw niya namukhaan ang mga salarin dahil nakasuot sila ng helmet. Ginit-git nila yung isa. Itong pagbaba, akala ko mag-aaway lang. Sisitahin ko sana. Kaso biglang naglabas ng baril yung isa. Kinasa, tinutok doon sa ano. Tapos dumapa na lang yung biktima. Pagkadapa, sumakay na yung isa doon sa motor niya. Doon tumakbo na sila agad. Ayon sa barangay, residente ng Barangay Santo Niño ang biktima na magpapakarwash lang sana noon ang kanyang motorsiklo. Yung victim po, nagpunta po rito sa barangay at nag-review ng CCTV. Yung unang CCTV nakita, nakasunod na yung mga suspect. So pagdating dito sa malapit na, doon siya na tinutukan. Kaya nakuha yung motor niya. Tapos pagkatapos nun, tumakbo na rito yung naagawan ng motor. Inireport na rin daw sa pulisya ang insidente. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag ang biktima. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga riding in tandem na posibleng maharap sa reklamong theft, illegal possession of firearms and ammunition at reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang siklistang 13 taong gulang matapos mahulog sa bangin sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa pulisya, kasama ng biktima ang mga kaibigan niyang nagbibisikleta nang mawalan umano ng kontrol. Dumiretso sa sirang bahagi ng kalsada na may harang na caution tape at nahulog sa bangin na tinatayang 30 metro ang lalim. Itinakbo sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Pinaniniwala ang gumuho ang kalsada nang nalalasa ang bagyong Uwan noong nakaraang taon. Dahil sa insidente, sinibak sa pwesto ang 1st District Engineer at Maintenance Section Chief Engineer ng DPWH Benguet dahil sa kakulangan ng road safety signage at traffic control devices sa sirang kalsada. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima at pulisya at mga sinibak na opisyal ng DPWH Benguet. Ipinagluluksa ng Philippine Air Force ang dalawang pilotong nasawi matapos bumagsak ang sinasakyang trainer aircraft sa Tuba, Benguet. Ayon sa Philippine Air Force, isa ang eroplano sa mga umalis sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas, papuntang Baguio City. Nagsasagawa raw ng training flight ang mga biktima nang mangyari ang insidente. Natagpuan sa crash site ang dalawa na walang malay. Isinugod sila sa ospital pero binawian din sila ng buhay. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng insidente. Matapos magsama sa award-winning and critically acclaimed GMA Pictures film na Green Bones, dadalhin naman ni Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Prime action hero Ruru Madrid ang kanilang blockbuster tandem at intense chemistry sa aabangang GMA Prime series na Hari ng Tondo. Sa story conference, ramdam na ang excitement ni Dennis at Ruru sa kanilang reunion project. Minsan lang kami magkatrabaho ni Ruru pero pagka binibigyan kami ng pagkakataon magkatrabaho, talagang siguradong maganda at saka isang malaking proyekto talaga. Finally ngayon sa isang teleserye, mas mahaba, mas maraming oras na magkakasama kami ni Kuya Denny. So very excited. Sa kanilang unang pagsasama sa telebisyon, asahan daw ang action-packed and powerful acting performances mula sa kanila at sa cast ng serye. Si Ruru nagkaroon pa raw ng immersion para mas maintindihan at magampanan ng karakter ng mabuti na isang lumaki at nakatira sa Tondo. Nung natutunan ko pong kilalanin sila at aralin po papaano ba ang pamumuhay sa Tondo,
na-realize ko na ganun lang pala talaga sila kalalim na tao. Feeling ko dito mas makaka-relate yung mga makakanood sa mga characters namin. Hindi lang sa akin, kundi pati sa mga characters ni Ruru at sa mga ibang artista dito. Marami raw silang fight scenes and stunts, kaya ngayon pa lang ay naghahanda na sila. Nais daw ibida ni Ruru at Dennis ang Pinoy martial arts na panuntukan. Yung panuntukan is dirty boxing. So sabi ko, parang swak na swak to sa Tondo. Ever since then, talagang todo ensayo hanggang sa kahit nasa Spain ako, takbo ako ng takbo. Makakasama rin sa serye ang original Tondo Boy at ngayon Manila Mayor na si Isko Moreno, na natutuwa raw na iikot ang kwento sa lugar na kanyang kinalakihan at ipinagmamalaki. Excited ako na ma-share naman yung maraming mabubuti at magagandang nangyari sa buhay ng isang tao, lalo na mga batang pinanganak sa Tondo. Kasama rin sa cast ang nagbabalik kapusong si Riza Sinon, na excited daw makatrabaho muli ang ilang kapuso stars. First time ko siya makatrabaho, si Ruru. And si Kuya Dennis naman, nakatrabaho na siya before bata pa ako. Tapos, saka yung story din. And sobrang isa sa mga favorite kong gawin ay yung action. Joining the powerhouse cast, sina Rocco Nasino, Isabel Ortega, El Villanueva, Ara San Agustin, Victor Neri, Noni Buencamino at Heath Hornales. Sa direksyon ni Enzo Williams. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA News. Naging emosyonal si Senadora Pia Cayetano sa pahayag ni Senadora Risa Ontiveros na tila ipinapakita raw ng Senado na parang walang nangyari kasunod ng gulo roon noong May 13. Nilinaw naman ni Ontiveros na hindi niya binabaliwala ang naramdaman ng mga kapwa niya senador na naiwan sa Senado noong gabing yon. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Matapos magkaputukan sa Senado, ilang minority senator ang tumayo sa sesyon para paimbestigahan ang nangyari. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Pero ang pahayag ni Ontiveros, inalmahan ng emosyonal na Senador Pia Cayetano. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Nasa Senado si Senador Pia nang mangyari ang insidente kasama ang ibang miyembro ng mayorya. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kamusta na kayo dyan?" Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. Nilapitan ni Senador Loren Legarda si Cayetano at pati siya napaluha. Nilinaw naman ni Hontiveros na hindi niya binabaliwala ang pinagdaanan ng mga kapwa-senador. I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our grief as senators is valid, but our mandate requires actions. Siniguro naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may ginagawa ang liderato ng Senado kaugnay ng insidente. I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the in the area, just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication
between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. Panukala ni Senate Minority Leader Tito Soto, mag-imbestiga ang Committee of the Whole na binubuo ng lahat ng mga senador. It is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. The chamber itself is affected. The institution is threatened. Inalmahan naman ni Senador Erwin Tulfo ang alegasyong alam ng mga taga-minorya na may mangyayari dahil wala na sila ng magkagulo. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Dagdag ni Senador Raffy Tulfo, maraming tanong na dapat sagutin kaugnay sa Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Meron ho bang Standard Operating Procedure Manual ang ating OSAA? Number 1. Number 2, pagdating po sa pag-handle ng firearms, are these, the members of the OSAA, are they trained? And then number 3, ano-ano ho bang qualifications dito mga members ng OSAA natin? Meron bang training ang members ng OSAA kung paano mag-handle ng isang problema, isang situation, and do they understand the meaning of rules of engagement? Rekomendasyon ng PNP-CIDG, dapat sampahan ng reklamong kriminal si Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon sa CIDG, nagkaroon umano ng paglabag si Aplasca sa Rules of Engagement o tamang hakbang bago gumamit ng baril na nakatakda sa Private Security Services Industry Act. Firearms shall be used only when there is imminent danger. Imminent po imminent. And in self-defense or defense of strangers. Supposed to be, hindi rin po dapat magkakaroon ng mga warning shots. Ayon pa sa CIDG, sa panig naman ng NBI, wala raw ginawang unlawful aggression para paputukan sila ng warning shot ng OSAA. The NBI agent was the one who was assaulted. Yung assault ng person in authorities ay kayang i-claim ng NBI on this situation. Ayon naman kay Aplasca, kinatay ang CCTV na ipinakita ng DILG at PNP sa presscon para tumugma sa naratibong hindi under attack ang Senado. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. General, kakasuhan daw po kayo ng CIDG. Ano pong masasabi niyo, sir? It is expected. Pinabulaanan din ni Aplasca ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na 3 ang pinakawalan niyang bala noong May 13. Sir, maintain niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? 3 daw kasi, sir. Warning shot, isa lang. Tinanong din si Aplasca ukol sa binanggit ni Remulla na May 12 pa lang ay may security meeting na at batid na ni Aplasca noon pa lang na may NBI na darating para sa karagdagang seguridad. I presided the meeting. Opo. There was no NBI then. Okay, walang sinabi na magse-secure ang NBI. Sir, Walang sinabi na magse-secure ang NBI ng Gusali. Our meeting is about the impending impeachment, Opo. security preparations. I invited the security manager of GSIS. He was there. He did not say anything about the NBI arrival here. Hindi naman itinanggi ni Aplasca ang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng pulisya na hindi pa siya humaharap sa investigasyon nito. Our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared. Opo. But we have already provided them with all of the evidence. Opo, It is CCTV. not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Bagaman di pa humaharap, na i-turn over na ni Aplasca ang kanilang mga baril sa CIDG para sa ilalim sa ballistics examination. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong May 13, kausapin natin si Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi, at magandang umaga rin po sa iyo at sa lahat ng ating mga tagapanood. Opo. Nagkausap na po kayo muli ni Senator Pia Cayetano kaugnay sa pahayag niyang wala raw nangumusta sa inyo na miyembro ng minorya sa majority senators na nasa Senado noong gabing magkaputukan?
Hindi tungkol dun sa pangungumusta o di pangungumusta, pero nagkatabi kami dun sa photo taking ng mga senador sa mga pinarangalan. At muli kami dun sa briefing para sa impeachment trial. And in any case, pinabulaanan na po ni Senator Erwin na walang sino man sa amin ang nangumusta sa kanila sa majority nung araw na yon. So meron pong nangumusta sa kanila? Yes, meron pong nangumusta tulad Senator po sa mga media at social media. Nung mangyari po yung putukan, nung marinig niyo ito, at some point, naging concern din ho ba kayo doon sa mga nasa loob, yung mga naiwan sa Senado? Kaagad nga ako na reassure na okay sila dahil kaagad ding may nag-message mula sa kanila na okay sila at safe. At that time, Rafi, papunta ako sa NAIA para lumipad sa probinsya para sa isang last flight, para sa isang komperensya the very next day. Kaya nagulat din ako na kasalukuyang nangyayari yung mga kaganapang iyan sa konteksto nga ng biglang pagbalik ni Senator De La Rosa, pagpalit ng Senate leadership, tapos yung paglagay sa kanya sa ilalim ng protective custody di umano ng majority. Nagulat ako sa mga kaganapan at parang hindi nagta-tie up lahat ng mga detalye. And unfortunately, Rafi, kasabay ng kaganapang iyan, nagsimula na ang ilang mga kasamang senador na sabihin yung pinabulaanan din ni Senator Erwin na meron daw sa aming mga minority na alam daw na may mangyayaring gulo kaya maaga kaming umalis. I really took strong exception to that. And yun na nga, halos sabay-sabay dumating yung ganyang mga pananalita, mga messages din na sabi ng taga-majority okay na sila at saka safe. And yun nga, nagpatuloy yung ganyang mga kaganapan na ngayon lahat talaga ay naghihingi ng isang masinop na investigasyon para palabasin ano yung sa nangyaring iyon at measures na kailangang naming gawin para hindi na maulit ang isang ganyang pangyayari na never sa buong kasaysayan ng Senate, kahit nung panahon ng martial law dictatorship o coup attempts o previous incidents o previous situations na may sitting senators na humarap sa pag-serve ng warrant sa kanila. So sinasabi niyo po early on, na-establish nyo na safe yung loob ng Senado, safe yung mga nandun sa Senado. So yung sinasabing pag-atake after nito mangyari, ay palagay nyo, ganun nga nangyari or taliwas yung inyong pakiwari na may pag-atake nga nangyari sa Senado? Ang gulo nga, Rafi, kasi real time at halos sabay-sabay, pumasok yung mga information na we're okay, we're safe, merong ding the Senate is being attacked, pero meron ding galing din sa kanila na maagang pagsabi na fireworks lang ito. And then, yung iba sa mga kasama namin sa Senado ay nagla-livestream din naman. May mga photos na lumabas nung gabing ding iyon ng mukhang payapa namang pag-upo, pagkain, pag-uusap nila. Lumabas nga yung napaka unfair at saka unsubstantiated na malisyosong insinuation laban sa aming mga minority senators. So, parang halo-halong kalamay yung nangyari nung gabi iyon sa halip na isang malinaw na mga kaganapan na lahat kami kaya naming kaagad panghawakan at i-communicate din sa public. Kung kaya't ngayon, nangangailangan pa talaga ng isang masusing investigasyon. Yun nga yung binanggit niyo po sa inyong statement kahapon. Ang sinasabi niyo, mag-iimbestiga yung Committee of the Whole. Paano po matitiyak na magiging patas yung investigasyon at kailan po ito dapat simulan? Well, si dating Senate President at ngayon Minority Leader Tito Soto ang nangunguna sa ganyang panukalang mag-convene kami
bilang committee of the whole at sinusuportahan ko po yun. Hindi po problema na mayroon nang naunang mga investigasyon ng ating mga investigative and law enforcement bodies. Lahat po ay pwedeng mag-parallel at mag-complement ng mga investigasyon. Dahil pagbabasihan lang naman yung pare-parehong mga ebidensya, halimbawa itong mga video ng mga kaganapan nung gabing iyon at syempre yung mga witnesses na maaaring kinokolekta na at tinatanong ng ating mga investigating bodies. Pero ngayon pa lang po may rekomendasyon na yung CIDG na sampahan ng reklamong kriminal si Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Suportado niyo po ba ito? Well, kailangan ko pa rin basahin yung buong at final report ng CIDG. Pero sigurado na si Senate Sergeant at Arms Aplasca ay maging bahagi ng anumang fact-finding o investigasyon, pati namin sa Senado. Sa ngayon po ba napag-uusapan na yung chairmanship naman na mapupunta sa Senate minority? Wala pa pong linaw dyan, Rafi, dahil nung gabing iyon lamang, Miyerkules nga ng gabi, May 13, na sinimula ng majority sa kanilang caucus, di umano pag-usapan yung mga chairpersonships ng mga komite. Kaya rin wala kami doon na minorya kasi nga hindi naman kami kasama kung majority caucus po iyon. At nakapag-elect na po sila so far ng 2 batches ng mga committee chairs and wala pa namang na ipapanatili o na ibibigay sa amin sa minorya. Paano po mangyayari doon sa mga isyong tinututukan ng mga dating committee chairman katulad po ninyo? Ano po mangyayari dito at i-recommenda nyo ba na ipagpatuloy ito ng susunod na chairman? Well, definitely, Rafi, at ito po ay amin at nagsalita kami ni Senator Erwin bago pa itong mga nangyaring karahasan nung gabi ng May 13. For one, sabi ko, doon pa lang sa Senate Committee on Health, May 15, pending bills sa iba't ibang stages ng legislation na sana ay ipagpatuloy, no? Hayaang magpatuloy at makumpleto ng bagong liderato. Gayon din doon naman sa Committee on Electoral Reforms and People's Participation, may 2 po ako noong pending importanteng legislation. In fact, nasa priority legislative agenda ng LEDAC, yung Legislative Executive Development Advisory Council, at yan po yung Anti-Political Dynasty Bill at yung Party List System Reform Bill na ganun din. Sana kumpletuhin ang bagong liderato. At hindi ko pa po alam anong mangyayari dun sa pamumuno ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kung sakaling hindi na rin po ako iyon, ay ibibilin ko rin po sa bagong liderato yung maraming nakapending legislation din po sa committee iyon. Tungkol naman po kay Senador Bato, ano pin dapat na maging posisyon ng Senado ngayong ibinasura na ng Korte Suprema yung hiling na TRO ni Senador De La Rosa para kontrahin yung ICC arrest warrant? Well, bago ko pa man mabasa yung buong resolution ng Supreme Court, mukhang sa panig namin sa Senado and papasok ito sigurado sa investigasyon, ano nangyari dun sa sinabing protective custody ng majority kay Senator De La Rosa. Na by the way, Rafi, sinabi pareho ni na mga dating Senate Presidents Frank Drilon at Coco Pimentel na walang such creature daw as protective custody sa ganyang sitwasyon. Pero gayon pa man, nagkaroon ng protective custody sa kanya, paano siya nakaalis at nakalabas sa Senado? At yun na nga, sa naganap na hindi pagbibigay ng Korte Suprema ng RO dun sa warrant, paano na tatayo ang Senado bilang treaty-making body? Hindi po ba at ang bansa natin ay miyembro ng ICC hanggang taong 2019 na marami sa mga kasong inihaharap kahit kay Senator De La Rosa ay nangyayari rin sa mga taong iyon. So kasama din yan sa napakaraming at seryoso mga isyong palagay ko tatalakayin sa investigasyon. Isa rin po sa inyong mga kinukwestiyon yung mungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na payagang makalahok at makaboto si De La Rosa sa impeachment trial kahit hindi siya physically present sa Senado. Yes. Ano ba yung pagtutol nyo rito? Ay, matindi ko kung tinututulan yan, Rafi, at tututulan kung i-bring up ulit sa floor para sa pagdebate. Malino yung
Senado, pinapayagan lamang po ang pagboto via online participation sa mga force majeure at national emergency situations. So ano namang force majeure ang nangyayari ngayon o national emergency pa para payagan ang sino man sa amin na lumahok via Zoom. Ang dami na pong halimbawa ng mga miyembro ng Senado na dati humingi din na makapaglahok sa mga debate at pagboto via Zoom o online at hindi po sila pinayagan. Minsan lamang nangyari yon panahon ng pandemic. And even then, Rafi, kung pwede kong ipaalala, si then Senate President Tito Soto ay physically pa rin araw-araw na pumasok para buksan ang sesyon at pagkatapos ay i-adjourn ang sesyon. Okay. Wala pong ganyang national emergency o obtain ngayon. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Yan po si Senadora Risa Ontiveros.